This is the LPG Podcast Network. Iba't ibang kwento ang matutunghayan sa ito ang Confessions. Mga kwento mo, babasahin ko. Naranasan mo na bang hindi maintindihan ng karamihan mula pa noong bata ka? Nahihirapang magsalita at makipag-communicate habang ang iba ay napakadaling gawin ito. Ginusto mo lang naman na magkaroon ng kaibigan, pero bakit pandidiri at kawalan ng interes ang isinukli nila sa'yo? Kapag ginawa mo na ang lahat para makapag-acknowledge ka sa pamamagitan ng inyong mga talento, anong mangyayari sa puso mo kapag puro panghuhusga at kritisismo na lang ang natatanggap mo sa harap ng maraming tao? Susuko ka na lang ba at pipiliing mag-isa sa isang tahimik na sulok habang nanonood ng anime? Pero sa kalungkutang yon, posible nga bang madiscover mo ang isang bersyon ng inyong sarili na naghihintay na makawala sa loob ng isang online na mundo? Mas matuturing mo bang talagang pamilya ang mga hindi mo kilalang tao mula sa isang laro kaysa sa mga taong nakakasama mo sa personal araw-araw? Posible bang magkaroon ng perpektong buhay bilang isang sikat na streamer online habang palihim kang nalulunod sa bigat at pressure ng inyong pag-aaral at totoong buhay? Kapag ang mga trauma ng nakaraan at ang sakit ng pagkabigo ay nagmetra sa'yo sa sukdulan para saktan ng sarili mo, sino ang magmamakaawa sa'yo na tumigil at magpapaalala na kailanman ay hindi ka naging pabigat? Makakatulong ba ang pagtuklas sa tunay mong boses upang kayanin mo lahat ng sakit? At sa huli, ang paghahanap ba sa lugar kung saan ka tunay na nabibilang at tuturuan kang magpatawad, maghilom, at higit sa lahat, mahalin ang iyong sarili? Mga kalamang fellow gamers, ito po ang confession ng isa sa aking mga kaibigan sa pag-i-stream na si Yuki Nekawai. Dear LTG, ikakwento ko lang po sa inyo ang tungkol sa story ng The Other Me. Kung paano siya naging magkaibang character. 4 years old to 12 years old, elementary school sa probinsya. Simula nung bata pa ako, tinatawag na akong delayed speech dahil 7 taong gulang na ako nagsimulang magsalita. Nahihirapan talaga ako sa pakikipag-communicate. Gusto ko po sanang magkaroon ng mga kaibigan pagsimula ng elementary. Pero walang interesado. Nang sinubukan ko silang kausapin, ang mga mukha nila ay puro puno ng disgust at walang katorya-torya. Nangyari to sa loob ng 2 taon. Noong grade 1 to 5, tinapos ko po yung aking common levels para maituro ko sa mga kaibigan ko. Sakaling kung kakailanganin nila ng tulong sa math problems at iba pa. Pero sa huli, kahit naging maayos ang lahat, hindi pa rin ganon kaganda ang pag-uusap namin kapag hindi na academics ang topic.
Sa edad na 7, nahilig na po ako mag-drawing ng mga Disney princesses. Lalo na si Elsa mula sa Frozen at magpiano. Goal ko po naman na ma-acknowledge sa klase. Pero sa huli, hindi ito nangyari. Pinintasan nila lahat ng ginawa ko. Tinawag nilang shit ang drawing ko at hinuhusgahan ako nung graduation speech namin sa harap ng libo-libong estudyante. Nung 12 years old ako, at grade 6, dito na nagsimulang maging weird ang mga bagay-bagay. Unang beses na nagkaroon ako ng crush sa isang tao. At may isa ring classmate na may crush sa akin. Sobrang nagkagulo, promise. Pero yung classmate ko ay nag-confess sa akin at syempre, nireject ko siya dahil wala naman akong feeling sa kanya. May nakita lang akong gusto. Sakto pa nun na huling araw namin sa school bago ang final graduation. Pagkalis ng mga classmates namin sa classroom, kami na lang yung dalawang natira. Alam ko sobrang cringe at parang it's just a scene on an anime na kung saan nagko-confess ka sa isa't isa at kung ano-ano pa. Pero sa parte ko, hindi na ako nagulat o nag-expect dahil simula na nung nag-anime ako, hindi ko na alam. Alam ko na mare-reject din ako. At okay lang yon. Sa wakas, graduation day na po mula nung grade 6. Mula sa sinasabi ko sa sarili ko, dahil sa mga naranasan ko, nagdesisyon akong maging tahimik na tao. Magsasalita lang kung magtatanong, at pagnonood ng anime o paglalaro ng games ang gagawin ko kapag free time ko sa school. Unang araw na ng junior high school life ko, grade 7 noong 2013. Wala expectations, pinanindigan ko lang lahat ng desisyon ko. Nakaupo sa sulok ng pader, nakikinig ng anime music, nanonood ng mga shoujo anime tulad ng Oregairo, Horimiya, Hyuka, Secret Base, My Little Monster, at iba pang 2010 animes na bago para sa akin. Naging payapa ang junior high hanggang sa may mangyaring odd. Nag-aaway yung dalawa kong classmates. Akala ko lang nung una, nag-argumento lang sila tungkol sa kung ano yung topic. Parang boy stop o kung ano man. Dahil wala akong pake sa nangyari, pumunta ako sa banyo ng mga babae at naririnig ko yung mga girly classmates ko na pinagchichismisan ako. Nang makita nila akong naka-earphones dahil nakikinig ako ng mga AOT or Attack on Titan soundtracks, nilapitan po ako ng grupo ng mga magkakaibigan at tinanggal yung earphones ko. Akala ko susuntukin o babulin nila ako. Pero sinabi lang nila na patigilin ko daw yung dalawang lalaki. Tanong ko bakit? Sinabi nila na yung dalawa ay may crush sa akin dahil sa math intelligence ko. At sobrang nakakagulat ito para sa akin. Deep inside, dahil hindi ko pa ito nararanasan sa buong buhay ko. Sinabi ko na lang, problema nila yon kung bakit sila nagkakagusto sa akin. At
nagreklamo sila na may bitter personality daw ako sa isa kong tunay na loner sa klase. Hinayaan ko lang sila. At kung mag-confess man sila, automatic reject na yung mga dalawang yun. Totoo naman, sinusubukan kong maging emotionless na tao dahil bakit ko sila kakausapin kung hindi naman konektado ang vibe ko sa kanila? Sa vibe nila, puro Katniel, ML, K-pop, at K-drama series na hindi ko naman alam. Sobrang layo, di ba? Nung grade 8 ako noong 2014, mayroong school-wide art poster contest. Dahil 2 tao sa klase namin ang magaling mag-drawing, nag-e-expect ako na male classmate ko yung sasali. Pero bigla na lang itinuro ako sa isang maingay na babaeng classmate para sumali na wala akong consent. At pumayag naman yung iba. Kaya napagdesisyonan na ako ang sasali sa poster making competition. Lumipas ang araw para sa competition. Para sa akin, masaya siya. Pero at the same time, nakaka-pressure. Nang i-announce ko yung results, nagulat at naging masaya ako sa loob ko dahil nakakuha ko ng 2nd place. Pag-akyat ko sa stage, mayroong pass me na nagsasabing, ito na yung pagkakataon ko para ma-acknowledge ng mga classmates ko at ipapakita ko ang pasasalamat ko sa kanila at magiging malaya na mula sa egotism na ito. Pero pagdating ko sa stage, napansin ko na hindi pumapalakpak ang karamihan sa mga classmates ko. At yung iba ay, yan, nakatingin lang sa mga phones nila. Parang ilang dosena lang ang pumapalakpak sa akin. Kasama na yung mga teachers ko. Naramdaman ko yung galit at matinding depresyon sa loob ko. Pag-uwi ko, hindi napansin ng mga magulang ko ang madilim kong expression at nagtanong lang tungkol sa academics at art contest. Sinabi ko na lang na nakakuha ko ng 2nd place at okay naman dun sa kanila. At least, ginawa ko ito para sa fun. Nothing serious. Ngumiti ako ng bahagya at nag-good night na. Sinara ko ang pinto at nilak ito. Napansin ng mga magulang ko na may mental problems pa rin ako at ayun, nag-alala sila. Siguro napansin nila ang nararamdaman ko nung elementary at nararamdaman ko pa rin hanggang ngayon. Habang nakahiga sa kama, nakatitig lang ako sa kisame, iniisip ko na lang sa sarili ko na ano ba yung kulang sa akin? Hindi pa talaga ako interesting para sa grupo? Hindi ba ako worth it maging kaibigan? Sobrang tumama sa akin yung mga tanong na yun dahil curious ako at hindi ko pa nararamdaman ang ganito kadikit na sakit. Dahil parang may iyak na lang ako. Naghanap ako ng distraction at nag-install ng laro na interesting para sa akin. At iyon ang Honkai Impactor. Isang Japanese game na gawa ng Hoyoverse kung saan lalabanan mo ang mga monsters at kailangang maglaro kasama ng mga strangers
o multiplayer. At may sarili ring community para magkaroon ng kaibigan. Bago mag-grade 9, madalas ako maglaro ng Honkai Impact Third ng mag-isa na naging comfort zone ko basically. Pero bigla na lang nang marinig ko yung voice line ni Raiden May, parang mayroon din sa isa sa klase ko. Ang classmate kong si Jaren na naglalaro din ng Honkai Impact Third nang hindi inaasahan. Si Jaren ay isang matalinong babae at sobrang extraordinary ang masasabi ko lang. Sabi ko lang sa kanya ay isa siyang ambivert. Dahil magkatabi kami, napansin niya ang layo ng tingin ko habang nakatitig sa phone ko habang naka-AFK sa Honkai Impact Third. Akala niya nahihiya akong humingi ng tulong sa pag-farm ng material sa laro. Kaya nilapitan niya ako. Nayang maglaro at nagpretend din na kailangan niya ring mag-farm. Ito ang kwento kung paano naging magkaibigan ang other me at si Jaren hanggang sa nagbago ang lahat. Noong 2019, grade 9 na ako. Sobra ako nag-e-enjoy sa paglalaro kasama si Jaren. Nag-bond kami ng lunch at pinag-uusapan ng mga anime na gusto namin. Hanggang sa may dumating na 3 transferees, ang mga Pakistani siblings na sila Ansha, ang panganay, Haram yung pangalawa, at si Si, yung bunso, na nasa ibang grade. Si Haram ay dapat lower grade pero dahil maaga siyang nag-graduate, naging classmate namin siya. Nagbago ang lahat sa amin ni Jaren dahil nung dumating yung dalawang yun. Naging parte sila ng grupo namin. Pero nararamdaman ko na parang may mali. Parang inabandon na lang ako. Dahil nakikita ko na mas nagkakasundo sina Jaren, Ansha, at Haram kaysa sa akin. Kapag K-pop na ang topic nila, hindi kasi ako makarelate dahil wala talaga akong alam doon. At hindi ko talaga type yung stan ng K-pop. Nakikinig lang ako sa mga yapping nila na may fake smile habang sa nabor na lang ako at hinayaan ko na lang sila ng patient. Pagkalipas ng 4 na buwan, noong November 2019, in-ignore ko na lang sila. Siguro dahil sa pagseselos o egotism, kaya sinabi na lang ng isip ko na bumalik na lang sa pagiging loner at wag na lang silang kausapin para mas mag-suffer pa. Kaya nag-focus na lang ako sa paglalaro ng Honkai Impact Third ng mag-isa. Walang multiplayer. Siguro dahil sa pagseselos o egotism, kaya sinasabi ng isip ko na bumalik na lang sa pagiging loner at wag na silang kausapin pa para mas mag-suffer pa. Kaya nag-focus na lang ako sa paglalaro ng Honkai Impact 3 nang walang isa, walang multiplayer.
Solo grinding lang. Tapos, mayroong interesting na grupo ng friends online mula sa global community na kung saan nagro-roleplay sila. Ang mga characters na nakilala ko na si Dark Apocalypse or Dark, Padoro or Pado, Aryan Aquila or Aquila, Kitty or Balls, Nameless Danger Stranger, Nameless Danger Stranger or Diaz, Siren Neko or Neko, at Phoenix Hodshiko or Echo. Para sa akin, funny at interesting silang kausap. Kaya, nang walang pag-aalinlangan, sumali ako bigla. Nag-type ako ng, Ipinakilala ko ni Dark sa mga friends niya at nag-a-act sila bilang isang online family sa Honkai Impact 3rd. Pagkatapos ng introduction ng mga 5 kabayo, naging parte na ako ng online family. Pero nagsisinungaling ako na tungkol sa tunay kong gender. Dahil sabi ng mama ko, huwag magtiwala o makipag-usap sa mga strangers online. Baka mapasama ka. At yun din ang inisip ko. Pero ginawa ko pa ring trial ang bond na ito sa online world. Para malaman ba kung tama o mali yung mama ko. Kailangan ko ba itong malaman sa pamamagitan ng sarili kong obserbasyon? Noong December 4, birthday ko na. At nung nag-15 na ako. Dahil walang nakakaalam ng birthday ko. Dahil ako yung pinakatahimik sa klase. Nakahinga na ako ng maluwag. Para naman sa Starfall Family Discord server, oras na para i-reveal ko ang tunay kong gender sa kanila. Matagal bago nakuha yung tiwala nila. Naging maayos naman yung lahat. Nag-reveal ako ng gender sa Discord VC or chat. Nagulat silang lahat. At yung isang babaeng player na nakalimutan ko ang pangalan ay pinuri ako. Sabi niya, cute daw ako at cute ang boses ko. Pero nakakapatay mali siya daw ang tone ko. Mabait silang lahat pero medyo saucy baka. Medyo saucy baka. Para sa totoo lang, mabait silang tao at sobrang caring nila sa akin. Sigurong may mga taong mababait at meron ding masasama. Depende na lang kung ano talaga. Noong 2020 nang i-announce sa school na magiging online class na para sa susunod na semester, lahat ng classmates ko ay nagiyakan at naging emotional dahil hindi na nila makikita yung isa't isa face to face. Samantalang ako yung walang reaction dahil sobrang busy ko sa pakikipag-bond kay Aquila at sa iba pang Starfall family members. Hanggang sa ang ibang boundaries ko ay parang hindi na okay. Simula pagkabata, nagpapatakbo sila ng rice mill. Nagbebenta ng iba't ibang uri ng bigas at nakikipag-collaborate sa ibang mga farmers para sa pagpapatuyo ng binhi at pag-test na kung maganda ba ang bigas. Dahil sa pandemic, naapektuhan ang rice mill ng pamilya namin. Nasunog ang workplace namin dahil sa sumabog na dryer machine. Dahil
walang nagbantay. At dahil sa problema sa income, nag-aaway na ang papa at mama ko ng higit sa 1 taon. Kaya nagdesisyon ng papa ko na iretiro na lang at hindi na magtatrabaho sa rice mill. Dinala niya ang office desktop computer niya sa master bedroom at dahil sa problemang iyon, di na nakapag-chat sa online friends ko ng mga 4 to 5 weeks. Sinabi ko naman yung dahilan ko. Pabuti naman at naging considerate sila. Ito ang buhay ng junior high other me. Lagi siyang naka-isolate sa sulok ng armchair, nakikinig ng music at nanonood ng anime. Hindi ko talaga vibe ang kanila. Pine-pressure akong gawin ito at gayan, hindi na na-acknowledge. At may sariling mundo. Sobrang sakit sa damdamin na utusan na parang puppet na hindi nakakahindi or dahil walang consent ko. At dahil pandemic yon, ang dahilan na nagpabaksak ng negosyo ng pamilya ko. 17 years old to 21 years old. Senior high to college. Pagkatapos ng matagal na pandemic mula 2019 hanggang 2021, marami nangyari tungkol sa negosyo at sa mga online friends ko. Kami ng mama ko ay unti-unting nakaka-recover sa rice mill business kahit na may panahong nagpapanik ang mga customers. Yan, bumibili ng Denorado at Cherry Blossom Rice na nagpasaya sa amin. Sa kabilang banda, ang Starfall Family RP ay unti-unti na ring nawawala dahil karamihan sa amin ay inactive at nalulungkot sa pagkawala ng isang kaibigan. At dahil doon, nawasak na yung buds na meron sa amin since 2019. Kaya umalis na lang ako ng tahimik. Pero may ibang members pa rin ng Starfall family na nag-aalala sa akin. At yun ay walang iba kundi si Akila. Habang tumatagal ang connection namin, mas marami kaming time na pinagsasamahan. Habang naglalaro ako ng Honkai Impact 3rd, mas marami ako nakikilalang bagong tao kahit introvert ako. Sobrang perfect ng buhay ko sa online world. Madami akong nagiging kaibigan. Ang motto ko nga noon before mag-grade 11, mas mabuti pang magkaroon ng online friends kaysa sa mga classmate bilang kaibigan. Ayaw ko sa mga quote-unquote nice people. Noong 2021, grade 11 na ako. Nagsimula akong maging YT or YouTube content creator. Kung saan ang mga videos na ginagawa ko ay puro Honkai Impact 3rd, memorial arena tutorials, memes, at iba pang real life vlogs ng other me. Masaya siya nung una pero at the same time, hindi siya parte ng passion ko. 3 taon din ako sa YouTube nung senior high life ko. Noong 2023, first year freshman na ako. Tumigil na ako sa paggagawa ng YouTube contents dahil sa mga reality life academics. Mabigat din siya minsan, nararamdaman ko.
Bago kami mag-onsite class, na-assign kami na magkaroon ng group chat session. Nahihiya ako at hindi ko alam kung kanino hihingi ng tulong dahil ilang taon din na rin akong hindi nakikipag-usap sa mga tao simula nung tumahimik ako at mga emosyon ko. Nakahanap ako ng interesting na tao na nagngangalang Andrea Su. Tinanong ko siya tungkol sa pag-a-add sa akin sa sections dahil pareho kami ng course nun. Pagkatapos maayos, nag-chat kami tungkol sa sarili namin then guess what? Na-share ko na yung content creator na ako at beginner VTuber sa YouTube. Si Andrea or Rhea ay sobrang bait na tao at interesting dahil marami kaming common stuff. Parang magkapatid na yung turing ko sa kanya. Dahil sa kanya, marami ako nakilala sa university, maging on-site or online tulad nila Rap, Niel, Ate, Danny, Aaron, Kaisen, at iba pa mula sa university Discord server. Noong 2024, second year college na ako. 19 years old. Sobrang saya makipag-hangout kala Rap and Rhea, lalo na kapag kumakain. LOL. Dahil alam ni Raf na VTuber ako sa YouTube, god dang it, nakalimutan ko pala tanggalin ng connections ko sa Discord at YouTube. Nagsuggest siya na mag-stream ako sa Twitch dahil pwede akong kumita ng pera, aka Twitch affiliate. Kaya naghanda ako ng streaming design layout ko at simulan mag-stream sa Twitch noong February. Noong summer class namin, yun yung preparation para sa third year. Sobrang bilis na na-reach ko ang goal na maging Twitch affiliate at ipinagtuloy ko ang pagsistream habang buhay. Kaya ko rin i-balance ang academics at streaming. Kaya salamat sa academic schedule ko. Noong 2024, nakalabas na rin ako na mag-isa dahil unang beses sa Metro Manila. Bakit? Siyempre, dahil gusto kong umattend ng concert ni Ado, ang Japanese utaite or singer. Hinahangaan ko siya simula nung grade 11 ako. Nang malaman ko ang personal life niya, mas lalo ko siya naintindihan dahil nakaka-relate ako sa pagiging walang kaibigan. Kaya nga ang debut song niyang Usewa ang lagi kong pinapakinggan. Kung hindi nyo alam ang Japanese translation ng Usewa, ay manahimik ka. Kaya ang ginawa ko, hindi ko sinabi sa mga magulang ko na pupunta pala ako ng SM Mall of Asia nang mag-isa at bumili ng ticket at merch na 2 keychains, isa sa pasalubong sa friend ko na Ado fan din at isa para sa akin. Sobrang sarap ng pagkain ko sa SM Mall of Asia pero sobrang mahal. Pero hey, worth it naman. Bumili ako sa IKEA Cafe by the way. Sobrang gusto ko yung spaghetti nila na may malaking meatballs. Yung Swedish meatballs. Sobrang busog worthy. Pagkatapos ng concert, sobrang rush hour na. Nung nakasakay ako ng carousel, mula Pasay, papuntang Quezon Hub. Nakauwi ako ng 11:40 PM. Sobrang saya ko dahil unang beses kong umattend ng concert. At kinabukasan, tinanong ako ng mama ko dahil nag-post ako ng pictures niya sa My Story sa Messenger
at Instagram nang hindi nag-iisip. Tungkol naman sa isang streaming career ko na naging successful talaga siya. Nakilala ko yung mga Filipino streamers tulad nila King Dax, Zero Devil PH, Goodman, Atlars, I don't know, Bean Bingso, Yuki, Demi Jesus, at iba pa. Salamat kay Raf. Sa loob ng ilang buwan at taon, na-reach ko ang 100, 500, 800, at sa wakas, 1,000 followers. Gusto ko talaga umiyak sa harap nila para ipakita ang pasasalamat ko. Kahit si Aquila ay tinulungan ako sa career ko. Kaya sobrang pasasalamat ako na kasama ko sila. 2025 to 2026. Third year college na ako ngayon. 20 to 21 years old. Unang beses kong gumamit ng TikTok. Alam ko, matagal na ang TikTok ng pandemic. Nahuli lang ako. Kailangan lamang mag-post na parang YouTube short. At ang pinaka-interesting niya para sa akin ay ang gifting system sa TikTok live streaming. Dahil tuwing may nag-gift, makatanggap ka ng pera sa CashG o PayPal. Kaya nagsisimula akong mag-stream sa TikTok dahil at na-reach ko ang $70. Hindi lang streamer, naging aspiring depressing voice actor at naging voice impressionist din ako bilang content creator sa TikTok dahil karamihan sa videos ko ay solo at do-it emo or depressing roleplay scripts tulad ng quote-unquote useless smile. Ibubuhos ang scripts ko sa tunay kong emosyon at inilabas ang tunay na ako. Yung mga scripts na ayan ay base sa tunay na kwento ng buhay ko. Sobrang depressing niya. 'Di ba? Kung papanoorin ko lang yung video, puno ito ng fashion at na-reach ko yung 500 followers nung mga panahon na yun. At nakilala ko ang mga TikTok VTubers or PNG tuber friends tulad nila Kazo Abiti, Lartay Gaming, Gujang, Zap, Dan, Isamo, Josh Ash, at marami pang iba. Sobrang perfect ng streaming live ko tulad ng mababasa o mapapakinggan nyo sa kwento ko. Nung umalis ang kuya ko nang walang paalam o handang iwan kami ng pamilya ko dahil gusto niya makasama ang girlfriend niya at mamuhay mag-isa kasama ito. Ako na lang yung natira sa condominium namin. Sobrang payapa pero nakakalungkot din na magkasama kami sa condo simula 2024. Tapos no nag-apply siya para sa master's degree sa UP Diliman sa music, umalis siya. At least para sa akin, may privacy ako at magagawa ko ang gusto ko sa pamamagitan ng paglilinis at pagiging responsable habang namumuhay na mag-isa. Lumipas ang mga masasayang panahon bilang isang successful na VTuber streamer hanggang sa dumating ang final sa academics. Nagkaroon ako ng unalival thought dahil bumagsak ako sa major subject
sa exam ko. Sa kabila ng lahat ng efforts ko, bumagsak pa rin ako. Kahit ganun pa ako mag-practice, bumagsak pa rin ako sa unang term ko. Sinubukan kong tapusin na ang aking buhay ng 2 beses sa pamamagitan ng pagsakit sa sarili ko. Sinuntok ko yung sarili ko hanggang sa magkaroon ng pasa at binabalot ko yung sarili ko ng kumot para hindi makahinga. Tragic, di ba? Hindi ito ang unang beses. Nangyari na ito nung junior high school. Nung pumanaw na si Lolo, nung nabully ako, nung na-offend ako, at nasaktan ako. Gusto kong saktan yung sarili ko ng higit pa sa hanggang sa mawalan ng malay. Pero hindi pa rin ito matutuloy. Nakiusap si Akila ng maraming beses na itigil ko na yung pagsasakit sa sarili ko dahil sobra siyang nag-aalala. At sinabi niya na hindi ako nag-iisa at hindi ako pabigat at huwag kong sisisihin ang sarili ko. Hindi ko talaga alam kung bakit ganito yung nararamdaman ko. Sobrang complicated kahit masaya naman ako sa streaming, pero at the same time, nararamdaman ko yung bigat ng pressure sa academics. Lahat simula ng 3rd year ay sobrang complicated talaga. Noong January to February 2026, nagdesisyon na po akong mag-hiatus at mag-focus sa pamilya ko at sa mental health recovery ko. Suggestion yun ni Akila. Habang naka-hiatus, pinapatuloy ko ang paggawa ng voice acting content. Paggawa ng mga masterpiece scripts ko na may kaugnayan sa nangyari ng mga unalivable thoughts ko. POV, you have an emo girlfriend, quote unquote. Noong Valentine's Day at voice impressions nila Yamada at Akane mula sa Yamada Koizuru level 999, Miyamura mula sa Horimiya, Mikasa Ackerman, Levi Ackerman, at Eren Yeager mula sa Shingeki no Kyojin or Attack on Titan, Toka Kirishima, Ken Kaneki at Toru mula sa Tokyo Ghoul, at Rukia mula sa Bleach. Sobrang nakakatulong ito para sa akin, para makayanan ko ang mga bagay-bagay para sa mental health recovery ko. Hindi ko na nga matandaan kung paano ako naging voice actor. Sinasabi ng lahat na malalim at emo ang boses ko. Ang iba, kana nila, lalaki ako. Para sa mga audience naman iyon, pero hindi para sa sarili ko. Dahil iyon ang panahon na lahat sa community ko, kahit yung mga kilala ko sa university, ay sobrang bait nila sa akin. At doon ko na-realize na mahal ko sila. Mahal ko sila kaya ayaw kong sukuan ng hobby na ito. Bilang isang dense na tao, nagkaroon ako ng relief. At naramdaman kong okay na ako. Lahat ng academic problems ko ay naayos at hindi na ako kinabahan dahil confident ako na hindi ako mawawalan sa department. Si mama lang ang hindi nagtiwala. LOL.
Pero nakapag-enroll pa rin ako para sa second semester. Noong March 2026, bumalik na ako sa Metro Manila para sa isang on-site classes para sa third year, second term. Bumalik na ako sa pag-i-stream sa TikTok at Twitch at bumalik din sa paggawa ng art commissions. At ang iba pang bagay sa school, naging normal na. At nakapasa ako sa prelims exam sa 3 subjects kahit irregular student ako. Hanggang ngayon, ito ay ang kasalukuyan na sinasabi ko. Marami akong natututunang life lessons habang isinusulat ko ang confession o diary na ito tungkol sa buhay ko. Kung pwede lang na sana ako yung mag-time travel sa nakaraan. Sasabihan ko siya ng maraming beses kahit matigas ng ulo niya na magiging okay din ang lahat. Maging iyong sarili ka lang. At labanan mo yung mga bullies. Ang pagkakaroon ng kaibigan ay matagal na talaga. Maging patient ka lang. At magtiwala sa mga taong nag-aalala sa'yo, maging sa real life or online world. Kahit man ang problema mo, hindi ka nag-iisa. Lagi silang nandyan para makinig sa'yo. At higit sa lahat, patatawarin mo sila ng madali. Kahit yung mga nagpahirap sa'yo, o kahit ang sarili mo, matuto kang mahalin ang sarili mo. Ako po, si Yukine Kawaii, isang VTuber, PNG tuber, streamer sa TikTok at Twitch. At ito po ang aking confession. Mga kalamaw, ngayon po ay kakausapin po natin ang isa sa ating guest ngayong gabi. Walang iba kundi syempre ang letter sender po natin ngayong gabi na si Yukine. Yukine, thank you so much for having you on itong confessions. Hello. Ang bigat, ang bigat. Nung binabasa ko yung binabasa ko talaga ang bigat niya. As in, I know, right? Because not gonna lie, I was also listening to your live stream, and it felt like I was listening or recapping to my past self. Oh, by the way, this is not the Yukine Kawaii you're speaking. This is the Yukek. I'm considered to be I'm considered to be the other me of Yukine Kawaii, and by the way, welcome Yukine sa itong confessions. Hello, ngayon, hello everyone. How are you? How are you today? So basically, I'm doing great, and I'm still I'm on my vacation right now, and kasi katatapos lang ng finals namin last week, and then hopefully makapasa naman ako sa finals for second term. And makakapasa ka, wag ka magaling, makakapasa ka na. And makakapasa ka, wag mo wala yung wag mo ano yung sarili mo, ha. Oh my God. Ito na po. wag mo i-down yung sarili mo, ha.
Because Okay. I don't know, I'm really like an overthink person na always thinking negatively about myself kasi it's I'm going into a reality na something worse can happen to me. Ganon. Oo. And yeah, other than being depressive, being a depressive streamer or content creator here, we're doing great sa from our business right now in our rice mill. And yeah, Yeah, I hope nakikita na na kami. magpatuloy pa yan. Magpatuloy pa yung rice mill mo Yeah, talaga, Yukine. surely. Yes. And then as for the other me, Yuki Nikolai, she is currently on hiatus, but Mm. still she's hiatus from the live stream, but she's still editing for some upcoming new videos. Yeah. For Yun nga for eh. this summer vacation. Oh my god. Eto lang. First of all, dahil ako'y nagtataka dun eh. Mm. Bakit ka napasulat sa aking, sa itong confessions? Kasi sa lahat ng ganitong format, na ganitong letter sender format, na sobrang dami, why me? Oh, not gonna lie, because I I've been holding back ever since. Kasi ang bigat talaga. Kahit I was setting my own boundaries, ang bigat ng nararamdaman ko ngayon. I mean dati. That's why I have to write the longest Word document about my life, so Mm. that everyone in the online world, or some of my viewers or other viewers from your viewers, so that they would know na this is not na parang alam mo yung parang kay Michael Jackson na sorry, this is the real me, not the Man in the streamer you mirror, know. Yes, man in the Man in mirror. the We mirror. got that. Yeah. Ay. Oh, iba na yan. Okay, not gonna lie. Like, even me, kasi ganyan din yung situation ko actually. Yeah. Kaya hindi tawag dito, hindi lang ikaw yung nakakaranas ng ganong sitwasyon. Sa Mm-mm. totoo lang. Hindi lang ikaw yung nakakaranas ng ganyang sitwasyon. Pati rin ako actually. Kasi ibang-iba yung ibang-iba yung ika nga'y pagiging isang introverted sa pagiging isang ambivert o pagiging isang extroverted. Lalo-lalo na kasi yung story mo is all of it is focuses on coping mechanism. Yeah. At ang hirap kasi ng coping mechanisms na yun kasi it can be a habit. It can be a habit and it can be it can be not a habit, it can be a routine, ika nga. So, ang tanong ko sa iyo, Yukin, do you have like anything to counter your coping mechanisms, to counter them, or talagang idediretso mo lang talaga yung coping mechanisms na yun? Well, currently I think it's right now. I think nowadays, from my third year life, it's already over now because I already as mentioned from Rhea, I met two people na in real life, and they're my Yeah. friends already. And Ang dami mo na nga friends eh. oo nga eh. I really want to thank my real life best friend here, named Andreaso, and also Ralph, for that, because
they're like a family to me in real life, in from the university community. Yeah. Yeah. And ayun, for now, for now sa in real life group friend ko, may parang dalawa yata yung bago kong kaibigan eh. Pero at the same time, kaklase ko din sila. Mahirap yung maging kaibigan, maging kaklase, tapos biglang dediretso sa dediretso sa pagiging isang VTuber friend. Ang hirap Pero actually. pero kahit kaibigan ko sila, even when they're friends of mine, I still cannot tell them that I'm a streamer or content creator kasi a secret is a secret. Yes. Yeah, it is definitely a secret. Lalo na ako sa mga pero may isang may isang friend ko na alam. May isang friend ko na alam actually Yeah. na kaklase ko. Yun lang, isa lang talaga as in. Ewan ko kung alam nila, pero probably not. So, eto. I'm really really glad na na-meet kita actually in TikTok talaga. Yeah. Sa mga hindi po nakakaalam or sa mga hindi po nakakaalam kasi na-meet ko po si Yukine sa stream ni Kazuha. Yeah. And the rest is history. So lahat ng mga na yan, like mga kantahan, kasi dumadaan din ako, kumakanta din ako sa stream ni Yukine. Yeah. Lahat ng mga lahat ng mga raids, naalala ko pa yung mga raids mo sa akin. Oo. like kasi kasi ang sa mga di nakakaalam, chat. Yung mga raids kasi sa Purple App, may may tawag dito, meron niyang parang FBI open up every time na may magre-raid. Kaya talagang kaya talaga yung ibang viewers na hindi talaga nagulat sila. Bakit bakit may parang may raid na ganon? It is unique on me. It is unique on me na kapag may magre-raid o kaya kapag may mga channel points and stuff. Ayun, may mangyayari talaga. And hanggang ngayon kasi we are still struggling. Kasi we are still struggling at ikaw kasi may 10 viewers ka eh. Lugi ako. Yeah. Ako 3 lang yata. 3, 4, 5. Yeah. Ang hirap mag-grow. Ang hirap talaga mag-grow sa VTubing community. Pero anyways, sana magkaroon tayo ng magkaroon tayo ng ikangay discoverability. Sana. So, Nice. ito pa isang question ko, Yukine. Ano yung masasabi mo sa mga bullies in person or in real life or in IRL streams or in any single term na like yung mga mean comments na gustong iyurak yung pagkatao mo. Also may isa pa. Sa mga past bullies ngayon, what would you say about them now? Well, for me, I bet the other me or the past me would be so quiet and she will let others do what they want to do to her by punching, kicking or something. Yeah. But since I'm already an adult, Yeah, mahirap if I maging adult. oh nga eh. Oh my god. But yeah, if I ever encountered them again, I would say I would still forgive them kasi
by the teachings of the Lord. Ay. O, iba na yan. Pero legit, sabi kasi ng pare na from the homily, kahit ano man nangyari, something bad na ginawa sa iyo, just forgive them. Forgive them easily. Kasi, nakalimutan ko kasi nakatulog ako dati. Ay. Pero ayun. Pero ayun ang important. Just forget it. The past is past. And then forgive them just forgive them kasi ayun. And then for the hate comments naman, I'm sure I encountered this a lot from my TikTok videos. Pero ang ginawa ko kasi is I would say, I see. Okay. Parang no more no negative thoughts about it. Just be quiet na lang. Yeah. Oo. And then pag gusto mo lang sumigaw, pag gusto mo lang ilabas yung galit mo, doon ka na lang magsulat ng depressed, ng emo script mo. Tapos, boogs, record ka na. Yeah, I know. Yeah. At saka, ang tapang mo na talaga, you are tough as hell. Yuki talaga. Nakayanan mo yung mga ganyang ika nga'y hurdles sa pagkatao mo. Yeah. Anyways, sa mga nandito sa chat ngayon, you can also send in your questions, lalo na sa mga nasa stream. I will be ayan, may ads pala dito. Okay. So, chat, sa mga nandito sa chat natin ngayon, you can also drop it. Hanggang alas 10 po tayo dito, magngangal-ngalan na dito. Anyways, again, iano niyo po yung mga questions ninyo sa chat para mailagay ko po sa sa ating letter sender ngayon na si Yukine. If you want to have some questions about her, drop in the comments or drop in the chat right now. Anyways, balik tayo dun sa question natin ngayon. Syempre, sa mga old friends mo na nawala, ika nga, or old Discord friends mo na nawala. Anong masasabi mo sa kanila na lalo before na nakita kita sa TikTok na meron ka ring isang server na sinalihan din yata? Like lalo before nakita sa TikTok na sinalihan din like nakalimutan ko kung anong server yon. Pero may nakita yung One for All. Ay, hindi. Nga pala, yung Honkai Impacted. Yung mga friends mo. Oo. Starfall family. Yung mga Starfall family members mo. Ang dami kasing drama nangyari. Kaya napatahimik noong 2019, if I could remember correctly. Kaya, tapos, unexpected, there is this friend of ours. She suddenly passed away due to brain cancer after surgery. Oh dear. Kaya, ayun. After that, that's where our bond faded away. Like, dead server na. It became a dead server after that. So, that's the reason why I silently left the server sa Starfall family in the Honkai Impact. But before I left, I would probably tell them, I don't know what happened to us, but
I hope you guys will always be okay, and I really gonna miss you, and I will always never forget you as as a family. Yeah. Yeah, as a family and as a real life friend Yeah. of yours, 'di ba? Yeah. At saka yung ito yung pinakamalaking tanong kasi actually na Mm. naisip ko. Yung Yeah. don't talk to strangers ba is still applicable on a present day? Lalo na't ang daming Well, Discord peeps or TikTok peeps ngayon na oh my god. nagsusuputan. Oh my god, this is complicated. Well, I was really young at that time ever since I started to talk to online people. Uh kasi usually the standard age that can chat their that can use their phones is basically 18 years old and above, right? Yeah, But I back know. in my back in my time, I'm so old, chat. uh well, I was very spoiled, but not a brat. But um at the age of 12, that's where I got my first phone, which was Samsung. And then that's where I discovered, ah, gato na ng, may games pala dito. Sige, may distraction na ako. Ganon. Yun nga eh. Tapos, tapos, from talking to strangers, I was literally, I know I listened to my mother na Ah, don't talk to strangers, but at the same time, from something that came up into my mind that time, parang gusto kong i-test out kung totoo yung sinabi ni mama. Na, parang hindi naman yata ang oo, nangyari. Dahil, gano'n. not gonna lie, it is much stronger than before. Diba? Yes, very stronger. So, nagawa ko talaga. Kasi not gonna lie, malapit na akong nagpipigil lang talaga ako kaya nakikita na nagsa-stutter. Like, Mm. nagpipigil ako ng iyak talaga. Totoo lang. At saka, eto, may naisip ako. Mm. Being na isang VTuber ka, dahil, not gonna lie, napakadaming drama ngayon when it comes to VTubing. Mm. Ano yung may advice mo sa mga future VTubers na ganito yung ganito yung nagiging kalalagyan nila na merong nagkakaroon ng problema, meron nagkakaroon ng drama like how would you address that na yung sa mga bagong VTubers ngayon, what would you ever suggest? Well, if it's from me, in my opinion, I would say just be an active listener. Yeah. Yeah. Kasi not all you can still listen to other people's rants, but wag lang masyadong advice ng advice kasi there are other people that they won't follow your advice sometimes. So, Yeah. yeah. Tama ka dun, Yukin eh. Kasi, not gonna lie, ang hirap magkaroon ng advice sa literal na stranger na talaga. Tsaka, ang hirap magkaroon ang hirap din magkaroon ng, Mm, yeah. mga kapitan or community mo, ika nga. Kasi, not gonna lie, ah, kung alaman niyo yung mga streams ko, Matic, like,
I am not like promoting it. Mm. I'm not doing like any promotion and stuff. Like Yeah. ang ano kasi ang mindset ko ano, Yukin, kung hindi mo lang alam. Ang pinaka best na mindset ko is treat all of your viewers with respect and ano, wag silang i-exploit sa kahit anong kahit anong ano ba, like kahit anong kuwari, "Uy ano, mag-ano ka nga diyan, mag-ano dito, mag-drop ka nga ng ganito, ganito, ganyan." Ayokong gano'n. I am not doing that. Like, I'm also ang hirap din kasi kaya ang sinasabi ko kasi like, ang hirap magkaroon ng organic na community. Yeah. Like yung organic na viewers ika nga. Sobrang hirap kasi yung parang nararanasan ko is of course, sabi nga, oo nga pala. Buti may naisip akong tanong na yun. Lalo na mga introverted people. How would Yeah. you how would you start streaming and then kuwari introverted ka at ano hindi mo alam kung paano makipag connect or makipag-communicate sa mga ibang tao. Kasi kasi Well, ako din kailangan ko din actually. well, first of all, the first time that I streamed in, I don't know if I can name the app, because since you're Anong purple streaming app in ba yan? yeah, Purple app. Okay. Yeah, the purple app. Yeah. The first time that live streamed in the Purple app was like I was doing I was doing something at that time. I don't remember what game it was, but yeah. And then there I encountered viewers that were they were like asking, "Oh, Yukine, what are you playing?" I'm I'm just like, um, "Oh, hi." I parang parang medyo medyo Yeah, yeah, nervous ganun ako din nun. ako nagsa-stutter din ako actually. Kapag ganyang kapag ganyan Hangga't sobrang lala. But yeah, just be yourself. Not gonna lie, just be yourself. And then from how many days you have been streaming, dun ka masasanay sa pagsasalita mo or sa pag-communicate mo sa ibang tao. Yeah. At As long saka, as entertaining, ganun. at saka, you want to entertain kahit na ang mindset kasi nila is mas malala ang mindset nila mas malala. Mm, yeah. They want to stream just to earn money and like madaling kumita dito. No, maling Yeah. mali. Dapat kapag dapat kapag ganun yung mindset ninyo, dapat 10 years na ako dito. Almost 10 years na ako nagsi-stream. Dapat umasenso na ako, 'di ba? Mm-hmm. No. Hindi po ganyan, hindi po madaling mag-stream at at number one dahil you have work, you have school, you Yeah. have every other personal errands. You have your own boundaries, Jack. Except kung talagang ang trabaho mo ay streaming, sige. Sige, I will be glad to oblige, ika nga. Pero kapag talagang sobrang hirap na ibang-iba yung streaming, ika nga, na naranasan mo, ay hindi, mahirap pa rin. Mahirap Mm. talaga, as in sobrang hirap mag-stream. Ano masasabi ko talaga. Yeah. Anyways, hanggang ngayon natutulala pa rin ako dahil not gonna lie. Alam mo dahil like sinabi ko nga sa mga DJs dito sa TGON,
ang ano, 8 pages. 8 pages po ang sinulat po ni Yukine for ito ang confessions. Kaya Sinulat ko po yan tayo by heart. nagkaroon ng 2-hour special dahil po dito. At You're welcome. at saka not gonna lie, thank you. Thank you sa pagbahagi mo talaga. Kasi nakaka-relate hindi lang ako, hindi lang ikaw, ang dami nakaka-relate ngayon dahil unang-una may ano tayo introvert, ambivert. Ang dami talagang nakaka-relate dahil ibang-iba yung environment mo kung talagang Yeah. ikay mag-isa. Talaga ikay mag-isa, ikay talagang ika ngay merong ganitong problema sa sa pagiging friendly, sa pagiging kasi ito pa isa. Ano yung masasabi mo? Ano masasabi mo, Yukine, sa mga ganong nananamantala na friendly pero friendly tapos friendly yung tao tapos isasabotahe ka lang or na may sinasamantalahan ka sa kahinaan mo bilang isang introverted ka for example. Tapos friendly ka sa mga kaibigan, sa klase mo. Tapos ikaw lang yung parang ginagawang panggatong or parang parang pang front ika nga. Katulad na nangyari kay 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 Tres if I'm not mistaken. Yeah, katulad na nangyari kay Tres nung episode 2. Ano yung masasabi mo? Well, ako kasi observant kasi ako bagong umaksyon eh. Yeah. Kaya I think simple answer for me is to observe other people before you do something else. Yeah. It's like think before you act. Yeah, think before you click. Ngayon dapat think before you click dahil ika nga'y alam niyo yung alam niyo yung think alam mo yung think Yukine. Yung think is I forgot the acronym. Yon. Is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? Or is it kind? Hindi lang po ito sa news hindi lang po ito sa news na lalagay kundi sa totoong buhay. Kasi kung hindi ka talaga magiging makatotohanan, kung hindi ka tutulong sa ibang tao, kung hindi ka magi-inspire na kung ano yung gagawin mo, kung hindi naman talaga necessary yung sinasabi mo, or hindi ka kind, or hindi ka ano ba Tagalog ng kind? Parang I forgot. Kung hindi ka kind, ika nga na Well, for me, the only thing I can teach to your chat or to my chat is always be kind. Even though may masamang tao surround, even though may may bad people around you, just be kind. Pagpasensyahan mo na agad sila kasi ganyan talaga eh. Oo. At isa pa. It can be like parang ay bakit ko ba to ginawa? Parang mali yata ako ng
Parang may ginawa ba akong mali, may ginawa ba akong masama sa ano na 'to? Yun ang dapat na malaman na kahit na kunwari may ginagawa kayong pambu-bully or something, Mm. dapat isipin mo muna kung talagang masakit yung ginagawa nila or ano. Kasi iba yung battles na kinakaharap natin at iba rin yung battle sa kinakaharap nila. So, dapat kahit na dapat ang problema sabihin nila na "Ay, pagpasensyahan mo na ganito yung kasi yung nangyayari sa akin na, I have this mental illness or I have this ganyan-ganyan condition na nasasabi ko yung ganito." Yeah. Hindi po katwiran po yun dahil pwede ka naman maging mabuting tao. Pwede ka naman maging mabuting tao just to shut it, basically. Just Mm. just wag ka na lang magsalita. 'Di ba? Yeah. At wag mo na lang wag mo na lang isabihin yung yung parang yung thoughts, yung mga intrusive thoughts mo sa ibang tao kahit Yeah. na sobrang may galit ka for some reason kung may galit ka sa ibang tao ganyan. Wag Mm. naman sana. And I think hanggang dito na lang muna tayo. Anything that you want to say before we end our conversation, and also promote ko na rin. Grabe. Okay. So, hey everyone. This is Yukine Kawai speaking. And if you guys wanna check my social media platforms, it's already in my bio. In bio, my profile. You can check on my card.co, and then feel free to subscribe. Feel free to follow me in Twitch and also in TikTok. And also, my art. I also have art business. So if you guys wanna, Wow, art business? yes. So if you guys wanna do commissions, you can. I'm always open for my DMs. We can talk about the prices, and then you can also see from my canva.com for my portfolios. Yes. Yan. Maraming salamat Yukine for actually give me a really really long confession. Thank you so much. Thank you too. Thank you. Ang ganda ng special episode natin ngayong Friday dahil ika nga'y nakausap ko si Yukine and na-meet ko lang talaga siya. Like, muntika na kaming mag-meet dahil sa mga nasa vibe ngayon, sinabi sa akin na pupunta daw sila ng Intra. Punta daw sila ng Mega Mall. Hindi ako pwede ng Mega Mall dahil yun nga, meron nga tayong vibe. Kaya, ayun, hindi ako nakakasama sa nila Yukine. Pero, I hope na yung storya ni Yuki na talaga, I hope na I hope na makamit ko siya anytime soon. And I hope na yung storya ni Yuki na it will be resonating to everyone kasi ang hirap na basahin. Kasabi ko nga lang sa commercial break, as much as possible, yung mga storya ko talaga, just copy paste and that's it. Copy paste and that's it. Kung meron mang may konti lang revision, ganun. Ang hirap ng storya ni Yuki na talaga, as in. And hindi ko inaasahan na ganun pala ka lalim, na ganun pala kalalim pinagdadaanan. Kasi
aaminin ko, we have that time na ganyan din kalalim yung ika nga'y pinagdadaanan ko before. And ang hirap talaga. Ang hirap lang talaga. I'm not kidding. Mahirap siyang ang hirap siyang i-pull up. And eto na nga. It's already 9:54 PM at tayo po ay magkakaroon po tayo ng announcement. Ngayong magkakaroon tayo ng announcement ngayong gabi. Dali lang, patayin ko muna yung music. Ang ating announcement po natin ngayong gabi is simula po sa June. Sadly, hindi June 1, no? Dahil sobrang busy ko po niyan mga araw na yan. Simula po sa June, may iba na po ang time slot ng itong confessions. Magiging 10 PM na po siya every Monday. And yes, magiging 10 PM time slot na po siya every Monday and mas pinaaga na po yung ating airing natin dahil it will be on a Monday rather than on a Friday. So, madami tayong confession na ma-receive dahil syempre, at saka hindi rin kasi ako magiging rin yung storyline kasi medyo nagiging hurdle din kasi namin yan dahil syempre after na itong confession storyline. So that will be a really good down decision na talagang yung ito confessions natin will be airing on 10 PM rather than every single Friday dahil yun nga conflict of schedule. Well, tayo na mag-extra. Ayun na sabi daw ni Mido. Sabi daw ni Mido. Thank you. Anchor ng storyline. Ayan, sabi daw ni Mido, manood daw kayo ng storyline with Mido Tachibana, airing Saturdays 4:50 sa Cool FM. Arang-awa na. Hindi, pero ito. Sabihin natin sa storyline. Kasi, I am not kidding. Yung storyline namin, ibang-iba yung production namin talaga sa storyline. Hindi siya biro. Talagang pinaghirapan po natin. Parang labor of love, ika nga. Labor of love talaga. Pinaghirapan namin yan from production to script writing. So, again, manood po kayo ng The Storyline with me, Tachibana, on 4:15, Cool FM, every Saturday. Pero, wala tayo ngayong Sabado. Next week pa. kaya gusto ko magpahinga. Well, it's already 11:57. Again, iyan po ang ating kwento ng aking streamer friend na si Yukine para sa gabing ito. Muli paalala lang po na bukas pa rin po ang ating confessions form para sa inyong mga kwento. Bisitahin lang po ang ltg.network/confessions o mag-email lang po sa confessions@ltg.network. Again, paalala ko lang po, mas mahaba, mas maganda, okay? So, also, sa mga postscript, sa mga gustong makipag-discussion pa rin after na matapos ng ating programa, lalo-lalo na sa podcast, ang ating hashtag ngayon ay #ito ang ibang ako. Yan. So, sa ngalan po ng TGON Entertainment at LTG Network Philippines, maraming salamat po sa ating pagtutok sa 2-hour special ng itong confessions. Ako pa rin po ang inyong generic gaming VTuber DJ na si Lortai Gaming na nagpapaalalang ang inyong kwento ay sumasalamin sa bawat buhay mo.
Maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Ito ang Confessions. Mga kwento mo, babasahin ko. Ito ang Confessions. This is the LPG Podcast Network.